Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist. Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Can be addictive, know when to stop. Chika sa Arena! Isang maganda ako. Oo, totoo yan. Bawal kumontra. Magaang mata. Tama, diba? Well, anyways, magandang umaga. It's so nice to be back. Ako po si Kapitana Sisa. Ganyan ba yung mga nagbabalik? Yes. Ay, hindi pala ako pwedeng kumontra. Oo ba? At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Talagang nga naman, kasabay ng birthday ni Papa Jackson. Diba? Ang pagdiriwang ng buong bansa dahil matapos kasi last Saturday nang makamit hindi ni Pacquiao at hindi rin ng mga taga DSWD, hindi rin ng DPWH, kung hindi nag-iisang Filipina tennis player natin ang kanyang first ever title. Diba? Bilang Miss Gay Pangkalawakan? No! Bilang, alam mo yun, Women's Tennis Association 125 champion title. Di ba yan yung number na nilalagay dun sa silver? 125? Oo. Hindi, 777. Sa silver? 777. 125 ba yun sa silver? Yun. Nakakaloka. Pero yun na nga, dahil nakamit ang pagiging kampiyon, nasungkit ni Alex Yala ang kumaga championship titles na naganap last Saturday sa Guadalajara Open. Diyan sa may Mexico City, kung saan tinanghal siya. Hindi Pampanga. Hindi. Mexico talaga, na kung saan nga naman kanyang nakamit ang kanyang first ever championship title sa kasaysayan ng Guadalajara Open in Mexico. Kung matatandaan, Mare, di ba, malungkot man si Alex Yala dahil syempre, di ba, hindi man siya pinalad na umusad sa US Open, na kung saan nga naman para makapag-unwind, di ba? Dito naman siya bubakbak. Saan ba US? Di ba sa US Open, nung natalo nga siya na hindi na siya nakausad sa round 2, di ba? So ngayon, eto, nagpahinga muna siya sandali, tapos tumulak naman siya papuntang Mexico para sa Guadalajara Open sa laban na ito, na kung saan nga naman kanyang tinalo si Pana Udvardi or Udvardi, diba? Na mula sa may sasabi? Super piyok. Na mula sa bansang Hungary. Diba? Hungary. Parang yung mga kababayan natin na hungry. Yes. Pero yun na nga, talagang puspusan na nga ngayon ang pag-iensayo pa din ni Alex Yala dahil ang kanyang susunod na tournament ay magaganap na sa São Paulo, Brazil. Diba? Kasi kung dati, si Alex Yala ay, bago siya tuluyang umalis sa US Open, si Alex Yala world title or world ranking nasa number 75 siya. Ngayon, Mare, dahil sa pagkapanalo niya last Saturday sa laban nila ni Pana Udvardi, ay umakyat siya to number 61 na ngayon. From 75 to 61, no? 5 itinalon, diba? Konti pa, Alex, diba? Well, nagbigay na rin ng pahayag ang ating Pangulo sa pagko-congratulate kay Alex Yala at nagbigay na ng pangako ang Pangulo na iuwi si Saldi ko? Oy, hindi! Hinahanap si Saldi ko. Sorry po. Nasa US daw, nagpapagamot. Talaga ba? O, tuloy. Babalik ba?
Maraming ganyan na. Pero yun na nga. As in talaga nagbigay na ng pahayag at suporta ang ating Pangulo na susuportahan na nga daw ang ating mga atletang Pilipino sa kahit na anong kailangan nila sa larangan ng pakikipaglaban. Hindi sa DSWD at hindi sa batas. Oo. Hindi rin sa DPWH. Hindi pakikipaglaban sa kabutihan. Ay, nako. Kundi at sa sports. Hindi rin pakikibaka sa mga nagrally sa harap ng St. Anthony. Correct. Diba? Binantayan ng mga pulis. Nakakaloka. Pero yun na nga, as in talaga nagbigay na ng pahayag. Ibig sabihin lang nito na talagang tuluyan na nga talaga na, alam mo yun, nakukuha na ng ating mga atletang Pilipino ang suporta na dapat noon pa nila nakukuha. Kaya to Alex Yala, congratulations sa your next match sa San Paulo, Brazil! Uy, ang layo naman yan. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Sa boxing naman, Mare, ay umabante sa round of 16 si Ronald Chavez Jr. Matapos talunin ni McCall Mateo ng Ireland sa 70 kg prelims ng World Boxing Championship sa Liverpool. Sunod niyang makakaharap si Mekan Thierry. Akala ko si Megan Young. No, si Mekan Traore ng France. Panalo rin si Risa Pachet. Ontiveros? Hindi. Ay, naku, naglalaglagan ngayon sila sa sa Senate hearing sa pagharap ng Blue Ribbon Committee. Ay, hindi. Kontra rin si Risa. Wala tuloy ako. Kontra kay Ragad Alamaini ng Saudi Arabia sa Women's 65. Talaga? Oo. Ay, haharapin niya si Rebecca Santos ng Brazil sa susunod na round. Hindi si Rebecca C, ha? Hindi. Dahil ang 13-month pay ay malapit na. Flying disc naman, Mari, pag-uusapan natin dahil double gold naman or double gold para sa Pilipinas. Oo, ang nakamit natin. Wagi ng gold medal ang Ultimate Fix or Mix Master at Ultimate Mixed Team sa Asian Oceanic Ultimate Championship matapos ang perfect run. Wow! Uy, alam mo yung flying disc? Oo. Frisbee? Para siyang ganon. Parang ganon, di ba? Pero ito flying disc. Pag frisbee kasi sa aso yun. Hindi naman sa aso. Laro ng tao yung frisbee. Ano ka ba? Pinapahabol lang sa aso yun. Bakit yung nanay ko pag binabato niya yung frisbee, tinatawag niya kaming bantay? Ako bantay, si kapatid ko brownie. Oy, happy birthday sa nanay ko. Correct, diba? Doña Grace, happy birthday. Mamaya. Oo. Mamaya yung aming rituales dyan sa mga may birthday. Correct. Diba? Yun lang yung balita natin. Correct. In the meantime, mga pangga, diba? Kompleto na naman ang mga kabaklaan, diba? Na kung saan nga naman, dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cheers, miss! Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Sa magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora representing Mexico! Wow! Kay Barbaridad. Tayo'y sumayaw! Tagumpay! Ole! 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 Diba? Ole! Hindi, diba? Yung kanta niyan, diba? Ano ba Brazil. yung ano? Hindi. Meron niyan ako naalala. Yung ano, yung bungo-bungo. Anong bungo-bungo? Yung cartoons. Yung Mama Coco. Oo, diba? So, kamukha ko si Mama Coco? Si hindi. Coco Pandan. Bigas. Hindi So, isang sako ako ng bigas? Hindi ko sinabi yan. Ano? 25 kilos lang. Ganun pa rin yun. Nakasako pa rin. At least, diba? Medyo kalahati.
Bastos ka! Ay, nako. Hoy, ang tagal mo na wala puro pang-okra yung ginagawa mo. Uy, nung Biyernes lang naman. Kasi mga pangga, diba? kagabi nga ay wala kaming ginagawa ni Sisa. Magka-chat kami. Ako naglilinis ng bahay. Diba? Nag-aalis ako ng stress. Mamaya ikwento ko kung ano yung stress ko. Nai-stress kasi ako. Naglinis ako ng kagabi. Anong oras na yun, Mare? Parang alas 9. Alas 9 ng gabi. Sabi niya sa akin, tigilan mo na yung paglilinis dahil ghost month. Kanina umaga paggising ko, namamagay yung mata ko. Diba? May nasagi kang mga kung ano-anong elemento. For sure, Mare, inggitera yung ghost. Sabi, maganda ang kilay mo, Pak. Magpupula ka bukas. Diba? Pak, Magain natin yung mata mo. Sabi ko kay Sisa kanina, Mare, tignan mo yung tsura ko. Akala ko nga kanina umaga, sabi ko, shucks, ang maga talaga nun, parang kang goldfish, di ba? Iba-iba Kanina sabi mo, Garfield. Hindi, pag dalawa. Wag naman, parang Chinita Princess kaya nga, lang. di ba sabi ko nga sa'yo, mamayang gabi maglinis ka ulit para pantayin niya. Garfield na. Laki ko pa naman, tapos diba? magay yung mata. Alam mo, first time ko itong mangyari. Para bukas, ang peg mo, pokeran. Uy, Wiz, pwede yung name ko sa radyo. Klaka. Anyways, nako, eto na muna. Batiin na muna natin. Umpisahan natin, syempre. May mga birthday ngayong araw na ito. Happy birthday. Of course, sa ina din ng nanay ni Lindsay. Mare, happy birthday sa'yo. Ay, birthday rin ng nanay ni Lindsay. Yes, diba? Lindsay, ina mo, birthday niya! Diba? Pasabi sa ina mo, happy birthday! Lindsay! Kamusta ang ina mo? Pero Papa Jackson! Oo. Kamusta ang ina mo? Yan. Di ba birthday niya? Birthday Kantahin nila. natin si Papa Jackson. Oo, diba? Umpisahan natin. Kay Papa Jackson na Kay lang. Papa Jackson muna. Oo. 1, 2, 1, 2, 3, go! Birthday na ni John! Birthday na ni John! Birthday ni John! Ngayon! Get out! Happy birthday, Sex Bomb John! O, diba na nakakaloko? Si Doña Grace naman. Birthday ng ina mo! Birthday ng ina mo! Tararat! Tararat! Boom, boom, boom! Okay na yun, maganda na siya doon. Naman ganun, umpisa natin. Birthday ng ina mo. Birthday ng ina mo. Tararat! Kasi Berman. Yeah. Remix. Uy, birthday din ni Mama Mary. Oo nga. Paano mo bibiruin? Happy birthday, Mama Mary. We would like to thank you. Baka kunin ka bigla. Uy, what? Mama Mary, Pinaramdaman I'm so ka na, sorry. ha? Kaya niyang baguhin yung itsura mo. Huwag na po yung isa. Hirap mag-drive. Kota na po. Oo, kota kinabalo na yung mata ko, ate ko. Ganda nga ng blouse mo. Pangit naman ang mukha mo. Mukha kong palaka. Diba? Para kang diba? Hindi maganda ka naman in fairness. Kahit maga. Ay, parang hindi naman magay yung mata ko. Meron tayong diba? Meron tayong pwedeng... Nako, eto pwede na. pagkunan. Kung medyo naboboard ka nga naman, diba? Nako, eto na. Bibigyan kita ng pagkakaabalahan. Kung feel mo lang din naman magtongin sa diba pa, well, tara na sa Game Zone. Dahil sa Game Zone, fun, believable dahil you can play real tong-ins with real people for free. Ano ba talaga yung camera? Saan ka pupunta? Likot. Ganun. Likot, diba? Diba? Pwede kang maka-split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng 14,640 pesos sa daily cash prize. Makukuha cash credit, Mari. Ay, pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Oo. Kaya rin itong i-cash out. At may dalawang event araw-araw. Nako, G ka na ba? IG! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media accounts, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na Atara Game Zone. Kung G ka na sa tongin, sara na sa Game Zone! Na dapat ang gaming, fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan pangga na gaming is for 21 years old and above. Gambling can be... Ang sabi ko. Gaming. Tandaan pangga na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Diba? At dito na muna tatapos ang lahat. Ay, yung baklitas muna natin today. Diba? Anong baklitas mo for today? Sino ba yung mga kailangang ipatawag
sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Hindi, palitan natin. Ano? Naniniwala ba kayo Na uuwi pa si Saldico? manaman. Di ba? Alam mo, nag-resurface kasi on internet. Yung nakakagigil, di ba? Isa siya sa nanggigigil kay BP Sara noon dahil dun sa 128 million na confidential funds kineso, di ba? Na dapat daw ibalik na lang daw ni BP Sara. Ganun-ganun pa siya. Eh, ikaw, babalik pa kaya? Wala pa naman napapatunayan sa kanya. Wala pa naman. Pero bakit bigla ka nagkasakit? Samantala ng mga panahon na yun na Ay, hindi ka pa ba dyan? Bakit ng mga panahon na ginigisa nila si BP Sara, bakit parang ang sigla-sigla nila? Lahat sila nakabitamina. Halos naman lahat sila nagkakasakit kapag kapag inihiring. May dating presidente ka, naka-neck brace pa, parang astronaut. At nag-wheelchair pa, diba? Oo. Yung dating di ba? Yung di mong yung dating kang normal, bigla ka na comatose. Para hindi makasuhan, magsakit-sakitan. Tama ko na rin, baldado kayo bigla. Huwag gano'n. Kaganyan ka lang. Alam mo, parang kung ako naman din sa kanya, mas effective yun. Umuwi siya nakasaklay. Ako'y natatakot sa mga chika. For a change. Oo nga. Para nagawa na kasi yung wheelchair tsaka neck brace. Para alam nyo na, ha? Bakla pa. Syoko. Tama na. Wisip naman po kayo ng ibang Hindi, may drama. sakit daw si Representative, ako Bicol Party List Representative, Saldico. Okay, may get well sakit daw sa soon. puso. Magpakita ka. Representative yun ako Bicol, dapat magalang. Hindi, totoo naman. Mas magalang. Gusto niyo po ba ipagnubina po namin ang paggaling niyo? Ano? Sa bano? Hoy, yung ginagamit ko, baliktad yung cross. Hindi bakit? Conjuring. Ang tanong, babalik pa ba bukas ang baklitan sa... May ere. Yung mga bakla. Ang wala. Nasaan kaya? Ay, nako. Pero kung wala namang itinatago ang ating mga mambabatas, bakit naman sila hindi haharap? Correct, diba? Maganda nga yun humarap sila upang nasa ganun ay maipaliwanag nila ang kanilang sarili. Hindi, tsaka sana naman din sa hearing na ito, mag-iba naman ang linyahan na hindi yung parante na I invoke my right to self-discriminatory. Oo. Ano ba yun? Ano ba yung pagkakasabi? I invoke my right against self-cremation. Ay, hindi mo i-cremate yung sarili mo. Sinugba ka pala. Di ba meron na tayong baklita sa podcast dati? Sinabi natin na kaysa magtalo-talo kayo, bakit hindi na lang natin daanin sa drug race? Ay, akala di ba performance? Akala ko nung drug. Kaganon. Drug raid. Gano? Asset pala. Uy, wala akong sinasabi. Wala. Wala rin akong sinabi. May mannerism na yung bakla. Uy, hello kay Bernice Dalutag. Nasa subway daw siya, nasa South Korea. Ay, uy, wow. alam mo, speaking of South Korea, alam mo, dito lang talaga ako bumilib, no? Yung sa North Korea na na presidente nila. Yung in-execute. Binabangbang, alam mo yun, bangbang galore lahat ng mga tiwaling ay, nila. Ay, perfect, Mr. President! Bangbangin ang mga kurap! Hindi, di ba? Nakakabilib yung ganun. Sa North Korea yun, Kasi pinapakita sa akin ni Papa Jackson nung Sabado yun, habang nakahiga kami. North Korea ba yun o China? Tapos nakahiga ako sa braso niya, ganyan. Kaya ka nababash ng mga fans ni Cara. Insensitive ka daw kasi naban yung kanyang TikTok, tapos hindi ka daw makaramdam. Uy, bakit? Hindi naman ako yung content ni Cara, para maban yun. Hindi naman ako naghubad dun sa channel niya. Sa bagay. Bakit ako? Diba? Kasalanan din naman niya, bakit siya naban. Pero, insensitive ka daw. Ay, hindi. Ang sarap kaya. Talaga? Yes. Ba talaga yung boss mo? Alam mo, boto na talaga ako sa'yo. Ang galing. Wow! Anong mga naganap during the weekend sa Bulacan? Masaya. Ayun. Nagkwentuhan. Tapos talking about things. Nasa talking stage. Nyo. Tapos ang end, hindi ko na malayan. Nakasampa na ako. Uy, alam mo, papayag ng ganyan, lalo na kapag binibigyan mo ko ng gold ni Mayat de la Rosa.
Go lang. Diba? Push mo lang. Si Cara wala namang pabigay yan eh. Anyways, nakwento na. Pero sa mga nang babash kay Sisa, mukha kayong tanga. Oo, diba? Yun lang yung masasabi ko. Para ma-affected ako masyado. Anyways, eto na nga ang ating Backlatest. Ano ba talaga? Backlatest. Ang ating Backlatest na kwento na nga, Mare. Marami nagtataka ngayon kasi nga naman, di ba, maugong ang balita na magkakaroon nga daw ng season 2 itong Incognito. So, syempre, di ba, may mga tinegi boom boom bells doon ng mga karakter at marami din naman doon na umaasa na kailan kayo ipapalabas. Kagaya ni Baron Geisler. Yes. Kaya pala tinegi boom boom siya doon sa Incognito kasi, Mare, papasok pala siya ngayon sa Batang Quiapo. Na kung sana magiging role niya yata dito is, diba sa Incognito, good boy na siya dito, taga Sagip. Oo. Sagip kapamilya, ganyan. Oo. Dito, gagawa, alam mo yun, magiging sakit na naman siya ng ulo. Ay, tanggol. Diba? At hindi lang ito, Mare. Alam mo ba kung sino makakasama niya pa rin dito? Sino? Si Maris Racal, papasok din. So, papatayin si Maris diba? Hindi, magkalaban naman sila dito ngayon. Si Baron? Oo, si Maris Racal yata ang role na gagampanan niya ay bilang pulit. Ganon. Sabi nga ni Coco Martin, pulit. Direk Coco, sorry na po in advance. Hindi, bakit ba? Kaya man sabihin na, pulis. Kaya niya na. Pulit. Yummy. Chopper. Helicopter. 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 Agaw tuloy. Pero yun na nga, talagang marami nga dito ang nag-aabang na. Kaya tuloy marami na nagsasabi na, kaya pala, tinegi boom boom. Kaya lang, di ba marami din na nagre-request nga na sana nga daw magkaroon ng chance ma-revive yung karakter. Kaya lang paano? Kung pinakita na dun sa Incognito nung pa-ending part na, nawain na, diba? Kasi nga, malay mo yung kambal. Oo. May kakambal si Baron. Diba? Kasi nga marami kaya siguro papasok ngayon ng mga karakter kasi nga maraming nawala. Parang si Osang yata natapos na din ang role kasi tinigbak galer na. Uy, baka si Osang mapasok sa Incognito. Ano naman siya doon? Siya yung pinya this time. Akala ko siya yung helicopter. Ay! Ano siya doon? Uy, magagalit ano gagawin ni Osang doon? Siya, magagalit. Rubber boat. Uy, sexy mama si Oo nga, Osang. bakit ba? Pwede siyang floater. Uy, wala akong kinalaman dyan Pero sana pa naman ang damit ko ngayon. Oo naman. Ligaya. Ligaya ang peg mo today. Diba? Basta wag diwata. But anyways, nako yun na nga. Parang to yung Erna. Sabi nga ng ilan, sabi nga dami pinapasok na artista ni Coco Martin tas bigla na lang papatayin yung karakter. Hindi alam, bubuti pa nga si Coco Martin, maraming pinapasok na artista. Kasi ito ay patunay lamang na gusto niyang tumulong sa kapwa niyang nasa industriya. Correct, bigyan ng pagkakataon, diba? Ang hindi ko maintindihan, ang hindi nagbibigay ng exposure, ang TV Patrol. Meron naman. Bakit hindi nyo doon ipasok si ano? Sino? Osang. Oh. Di ba sa Star Patroller meron doon mga ay, nababalitan niyo si Gretchen Pulido? Eh bakit? Si Fiang nga nag-ano nga doon, di ba? Si Fiang. Isang araw lang. Nasaan na nga ulit si Fiang? Ba't siya lang niya nakaharap? Yung iba nakataliko. Ewan ko ba? May ilo-launch yatang... Ano ka dyan, kuto? May ilo-launch yatang hair product. Abangan nyo yan. Oy! Kasi may kinalaman din tayo doon. Ay, hindi. Alam mo, Fiang, magaling ka talaga. Correct. Oo. Mahusay. In fairness sa'yo. Correct. Ang tabayanan niyo po yan kung ano yung sinasabi namin patungkol sa gagawing proyekto or ginawa na pala na proyekto na, alam mo yun, magiging parte din ng Energy FM doon. Ay, hindi. Pinabawi ko lahat ng sinabi ko kay Fiang. Mahal ko ang trabaho ko. Magaling si Fiang. Kung nasan si Fiang, dapat hinahanap natin. Kailangan si Fiang nasa TV Patrol. Correct. Kailangan si Fiang nasa Showtime. Kailangan hindi natin hinahanap si Hindi Fiang. nawawala. Dapat nga si Fiang maging member siya ng Bini. Dapat Bini Fiang siya. Diba? Bini Fiang? Oo. Kailangan nasa Blue School si Fiang. Ay, ano siya doon? Kailangan ilagay siya sa gitna ng ABS-CBN. ABS-CBN. In the service of
Fiang. Fiang, oo. Kasi F is for Fiang. Oo. Diba? Palitan lahat ng mga F ng Fiang. What the F? What the Fiang? Ay, Oo. pamuntikan ko na sabihin yung totoong. No, hindi mo gaganyan si Fiang. May proyekto tayo kasama Tama. si Fiang. Correct. Na may kinalaman ng Energy FM. Naman. Mahal natin ang trabaho Mahal natin. namin yan. Mag-commercial na tayo, nakakatakot. Sabi naman ni Fema Pascual, totoo bang hindi na matutuloy ang kasal ni na Ryan Bacoor? Mamaya pag-iisipan natin yan kung ibabalita natin. Pero ang importante ngayon, hindi na natin hahanapin si Fiang. Dahil Oo. matatagpuan nyo na siya sa Energy FM. Oo. Oh, di ba gusto nyo yun? Gusto ko yun! Ganon. Gusto mo rin ba yun? Gusto ko yun. Dapat hindi nyo nilalagay si Fiang sa gitna ng mga buhok. Tama. Mali yung ginawa ninyo. Dapat siya lang lahat ang nakanandun. Siya Correct. buhok, siya talaga lang. Hindi, haharap Ay, naman siya. Oh, The diba? best si Fiang. Oo, correct. Anyways, naku mga panggayang po muna ang ating chikankano for today's video. Sa aming pagbabalik, yung katanungan na kung totoo nga ba na hindi na matutuloy ang kasal. Well, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita Asaw! Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Corang hinahanap si Fiang Oo. pero natagpuan ko na. Yes! Dahil may gagawing proyekto ang Energy Tama, FM tama. kasama Kasama si si Fiang. Fiang. Oh, Si diba? Fiang ay magaling. ABS-CBN for in the service of Fiang. Ayun. Oo. Okay tayo? And we are still same pero ay iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo!